Alam ko lahat ng estudyante dyan makaka-relate. Alam nila yan. Pagka towards finals na, busy na kami. Dumating na ba sa point na gusto nyo nang umuwi? Siyempre may mga winter blues, anxiety, stress. Parang advice ko lang sa mga gusto rin magbalak mag-Canada. Yung ego nyo, iwan nyo na sa Pilipinas. Yes. Rinig nyo yun? Grabe guys, no? Napaka sarap ng simoy ng hangin dito. Ayan, no? So kami ngayon ay nagpapahinga. Ayan. Hinihintay ko si bro. Kasi makikichismis tayo. Nag-aayos siya ng Nag-aayos siya ng kanyang duyan. Duyan. Para sa mga boys. Ayan. So 4:20 na dito guys ng hapon, pero ang ganda ng weather. Presko yung hangin, hindi siya malamig, hindi siya mainit. Buti na lang tinuloy natin kasi natatakot pa tayo na malamig. Pero perfecto mo. Paggabi lang, yun nga, medyo malamig talaga. Oo. Yeah, pero kaya naman siya. So, thank you din sa subscribers natin. Kaya pala ako nag-isip bumili ng heater bago tayo pumunta dito kasi may nagpayo. Kasi sabi, wag kang parang papa-full sa magandang weather kasi paggabi, doon aatake yung lamig. Oo. Kaya totoo naman talaga. Oo, kaya nga kahapon ba tayo bumili? Ay, no, isang araw. Yun, pumunta kami ng Goodwill guys. No, napanood niyo yung video namin. At yun, napabili tayo ng $7 lang. Okay pa siya. Pwede pang siguro. Nakakatulong siya konti. Pero kasi mahina na yung lamig pa rin eh. Oo, malaki kasi yung natin, tent. Siyempre, hindi niya naman kayang painitin lahat nun. Yan. Okay. So yan, chill lang muna kami dito guys. Kwentuhan lang. And hanggang bukas pa naman kami. Ang checkout namin ay 2 PM. Diba? Sayon. Yeah. So, syempre, bago mag 2 PM, dapat malinis ito. Walang dapat basura. Kasi kung meron, ay magmumulta kami. Yes. So, yun yung rules dito, guys. Syempre, kahit saan naman. Yeah, naman. Pero, ang ganda dito. Tsaka yung guys, napansin ko dito, yung washroom, hindi siya yung katulad na, yung, di ba, yung pag dumadaan kami ng mga, pupunta kami ng Banff, Lake Louise. Yung sa Abraham Lake. Oo, 'di ba? Alam niyo naman yung mga nandito sa Calgary, no? 'Di ba yung medyo maamoy. Oo, parang bago ka pumasok ng washroom, dapat huminga ka ng malalim at hindi ka hihinga sa loob. Talagang maamoy mo. Pero dito, guys, napakaganda. Malinis siya. Although same lang din siya, ganun din siya na lubog talaga, pero wala siyang amoy. Siguro yung sabi nga ni Bro Floyd, kasi kaka-start pa lang ng camping season. Yes. So, wala pa masyadong nagka-camping, kami pa lang yung mag-uumpisa. Maybe later on, tayo pa lang ipupunta. So, kasi siguro tayo pa lang yung mga bago, no? Kasi ito lang yung time na maganda yung panahon talaga dito, guys, eh. Yung start. Outside Calgary na to, no? Hindi na siya Calgary talaga. Pero Alberta pa rin. Okay. Oo. Kaya at least kami, happy kami at natuloy itong namin, camping namin. Biglaan. Oo, biglaan lang talaga. Oo. Katuka. Yun lang ang problema namin dito, guys. Hindi kami maliligo ng 2 araw. Hindi, unexpected yun. Oo, dapat talaga. Oo, kaso nga lang, 'di ba? Frozen nga, kaya walang water. Sige na nga lang. Ayan. So, hindi rin naman masyado naliligo. Ako din, bro. Ano difference? Every other day lang. Huwag mo i-reveal. Hindi, joke lang. Ayan, so yun! Andito na syempre, ang ating brother. Froy. Ayan. So, yun nga guys, no? Sa mga bago pa lang dito sa channel namin, itong dalawang mag-asawa to is international student din. Yung isa. I mean, syempre, yung isa. Oo, yung asawa. Si Ice ang estudyante. Then si bro yung open work permit. Ayan nga, sir ka ulit nag-school. So, yeah, interviewin natin ng konti lang naman. Ayan. Saan yung school mo, sis, and tsaka course? Bow Valley. Bow Valley. I'm taking up business ad major in supply chain. Wow, Isang sem Tagalog na lang tayo. Ay, Tagalog lang. Isang sem na lang. Oo, isang sem na lang. Pero
Technically, isang sem Oo, lang. pero may break ka kasi, kaya mapapahaba. Nag-take ako ng spring classes. Mm-mm. Tsaka fall. Oo. So, yun. Pero pwede naman siya isang sem na lang. Oh, Kaya yung lang, fast track. ang hirap kasi ng 5 subjects. Oo. Kaya, Oh, yun. kaya balansyado rin. So Kasi, nagbawas ka? kasi may work din siya. Okay. Hindi ako ngayon spring, tapos dalawa na lang sa fall. Okay. So, kamusta naman ang pag-aaral dito sa Canada? Kasumpa-sumpa ba? Pag okay lang pagka yung during yung pasimula pa lang eh. Pero pag pa-finals na, yun na yung patayan na talaga, pilitan na. Sabay-sabay. Alam ko lahat ng estudyante diyan makaka-relate. Alam nila yan. Pagka towards Pa-finals. finals na, busy na kami. Oh. Ayan, ito naman si bro. O, yung work niya. Work from home. Ito talaga guys, si bro, medyo naawa ako dito kasi nakakapagod yung travel niya everyday. Talagang, sabi ko nga pre, ba't di ka na lumipat doon sa mas malapit na trabaho mo para at least di ka na nagko-commute. So, hindi, joke lang guys. Si bro guys ay work from home siya. Anong work mo, bro? Sa IT ako eh. Wow! Sana Ay, all IT. yan? Yung mga pathway, no? Oh, Ganyan. yes. Sana nga eh, kaya walang galaw. Yung paggalawin natin Paggalawin yung baso. natin ang baso. Shout out sa dyan. Shout out sa IRCC. Pwede magpagalaw ng baso. IRCC, beke naman. Baka magalaw na. Pero bro, kamusta? Kamusta bilang isang open work permit dito? Okay naman, talagang lang, sipag lang din. I mean, hindi naman, kasi parang minsan naisip ng ibang tao pagka work from home okay na yun, madali lang eh. So minsan depende rin sa role mo, depende sa trabaho mo. Saka yun nga, parang ako, ang main job ko talaga rito is, syempre, i-support sila. So kami, ako yung nagluluto, ako yung... Hindi ka naman nagpaparinig niyan. Hindi naman, I mean, kahit anong parinig ko naman, wala rin naman. So, okay lang din. Ikaw lang madalas magluto. Nagluluto rin naman ako. Okay. Pero, Ito naman, so next question ko, wala bang halong pagsisisi yung, pagpunta nyo dito sa Canada? walang halong. Kasi, di ba, alam naman natin na sobrang paghihigpit na ngayon. So, ano ba yung next plan nyo or what? Wala, laban lang talaga. So kung paano yung strategy namin nung una, although pahigpit ng pahigpit. Yun pa rin. So, stick to the plan pa rin naman. Yeah. So, bahala na si Lord. And may 2 kids pala sila. Yeah. Oo, Nandun lang yung magkapatid. Ito yan eh. Yeah. Oo, tapos sabi nga ay, nagugustuhan na ba ng kids dito sa Canada? Yeah. Super happy sila dito. Kasi Saya sila. kung hindi makukumpara sa nila sa Pilipinas. Kasi dito, walang masyadong assignments. Oh, Hindi okay. sila masyadong pressured sa, Oo nga, totoo sa nga yan. assignment. Unlike sa Philippines, pagdating nila, pag uwi nila, gagawa pa yun ng assignment. Oh. Tapos madaling araw na rin matutulog. Oh. Tapos dito, may time yung mga kids sa sports. Parang binibigyan sila ng time na i-explore yung kung saan sila. Kung saan sila, nice. totoo. So, mas maganda yung dito, yung education system. Parang mas balance. maraming Oo, activities, may balance. mas kompleto yung facilities. Anong grade na nga sila, sis? Yung dalawa? Grade 7 and 10. Oo, diba? Mas balansyado yung... So 2 years Time pa at at nako, oras. college, may kakaroon na ng college. Pinaalala mo. Yun pala PR guys. na yan, PR na yan. Oo, yun pala guys, no, yung mga bata dito pag college na May medyo bayad na. may bayad na sa school nila Oh, at pero saka yung, medyo mahal. Yung umpisa hanggang grade 12 ay Libre yun. Oo. Parang minimal amount lang minsan sa school. Oo. Pero ang maganda sa college daw dito, may student loan. So, Yes, oo, totoo. kaya- that's Yun. something na wala si Pilipinas eh. No? Oo. Dito, estudyante ka, pwede kang mangutang muna para may pang-aral ka. Oo, Yeah, kung tama. Pilipinas, wala pag ka wala na kang trabaho, wala. Wala talaga. Wala kang protection. So yun yung At least, isa sa mga parang hindi ka advantage. malulose ng hope, no? Kung walang naipon. Yes. Oo, may So, pa-loan si Canada. yun lang din yung thankful pa rin. At least kahit pa paano, masaya yung mga bata sa school nila. So okay na ako doon. I mean, hanggat may trabaho, hanggat kaya mag-provide. Ganun lang talaga. Pero syempre bro, kaya nyo naman ginagawa to syempre para sa anak nyo. Oh diba? yes. Yun yung unang reason. Yun para din sa yung kanila talaga. lagi namin sinasabi sa kanila. Kaya kami nagpumilit sa Canada. Dahil Hindi para Para sa sa atin kanila. para sa mga anak na lang True. talaga. Kasi kung kami lang yung iisipin namin, okay na rin naman kami sa Pinas. Pero para sa kanila, ayaw namin maranasan nila yung naranasan namin as an employee. Ayaw namin ng yung tax
every payday, ganun makikita mo. Tapos, wala kang makikita improvement. Yeah. Diba? Although dito mataas yung tax natin, at least napapakinabangan naman natin. Nakikita mo kung saan napupunta yung binabayad sa tax. Yeah, that's true. Dumating na ba sa point na gusto nyo nang umuwi? Siyempre Yes. may mga winter blues, anxiety, stress. Oo. Gusto nyo na bang sumuko minsan sa Canada at gusto nyo bumalik sa Pinas? May, may time din na ganun talaga. Oo. Oo. Pero, iniisip namin, babalik kami dun sa unang reason bakit kami nag-decide Canada. pumunta dito. Oo. So, yun. Dun lang kami kumakapit. Kung bakit ba kami pumunta dito? So, Bakit ba talaga, bakit ba natin ginusto pumunta ng Canada? So, dun, bumabalik lang kami dun sa reason na yun. Tapos, yun, nabibigyan ulit kami ng strength para pero matagal nyo na bang plano na talaga mag-Canada? Or Ano biglaan lang din talaga? Pandemic din. Daming nakaisip ng pandemic. Pandemic lang. Ano ba yung kind ng buhay nyo sa Pinas dati? Kaya nyo nang i-let go para ma-attain nyo yung buhay dito sa Canada? Ano ba yung gusto nyo dito sa Canada? Ako siguro yung bukod sa education, yung healthcare system nila, parang sa Pilipinas kasi pag wala kang work, wala kang health insurance. So kung kumbaga hindi common yung kukuha ng health insurance pag employed. So dito libre yung pag hospital ka, pag nagpa-check up ka. Yeah. So at least yun covered. Saka yun, saka mostly talaga yung yung paano magpatakbo ang government ng Pinas compared dito. Malayo ba? Malayo eh. Although nababalitaan ko rin, meron din corruption dito. Ay, di naman may iwasan yan, pre. Lahat naman siguro. Pero hindi kasing grabe sa Pinas. Yes, totoo yan. At least ngayon nga, sabi ko nga kanina, yung mga binabayad namin dito, napapakinabangan namin kahit papaano. Nararamdaman namin. Especially na lang sa mga kids, no? May mga natatanggap sila. Pero syempre, depende rin sa income din ng magulang. So, kapag mataas yung income, mas mababa yung natatanggap ng mga bata. Pero which is good pa rin, di ba? Kasi may nakukuha tayo. Kaysa sa atin, wala. Yung assistance ng government dito, talagang very supportive sila sa mga families. Yes. Lalo na sa mga low income earners. Oo, tama. Saka isa pa pala, isa naisip ko dati. Parang dito kasi sa Canada, kahit anong trabaho mo, basta may trabaho ka, basta masipag ka, mabubuhay ka. Kaya mong bumuhay ng pamilya. Yeah. Sa Pinas, sorry kung hindi ka maka-double job kasi traffic pa lang, ubus na oras mo. Kasi yun, yung mga minimum job earners sa Pinas, hirap na hirap bumuhay ng pamilya. Minsan, hirap buhayin yung sarili. Pagdating mo rito sa Canada, kahit pasukan mo, basta trabaho. Tsaka walang discrimination dito, no? Kahit anong klase ng trabaho mo. Ako, naranasan ko, parang janitor ako dito. Di ba? Sa Chinook. Pero, kinaya ko siya. Mag-umpisa ka rin kasi. Talagang, start from zero talaga eh. Yeah. Saka yun pala, no? Parang advice ko lang sa mga gusto rin magbalak mag-Canada. Yung ego nyo, iwan nyo na sa Pilipinas. Yes, tama yan. Tama yan, bro. Totoo yan. Ano ba yan sila? Kung boss sa Pilipinas, pagdating dito, pwedeng hindi na maging ganun yun. Correct. Yeah. So, wala namang masama kasi talaga dun sa mga marangal yung trabaho. Importante nakakapag-provide ka sa family. Okay na yun. Walang discrimination kahit anong role mo, kahit anong job level mo, pare-pares ka mo rin. Yeah, tama yun. Yes. Yung tanong ko, kasi nga nagkakahigpitan na, alam ko, ang daming international students dito, o graduate na ng international students na, yung iba nawawala na ng pag-asa. Kasi ano bang pathway yung mangyayari? So, kayo ba, in case lang, dumating sa time na magkagipitan na sa permit at hindi ma-PR, ano ba yung gagawin nyo? Parang magta-try ba kayo ng other province or magpe-French pathway ba kayo? Ano pa ba yung natitirang bala natin dyan? Yung French, kung ako, malabo. Kasi nga, sabi ko nga kanina, Tagalog ko nga, bulol pa rin. French pa kaya. Pero, paano kung yun na lang yung way? If ever lang naman, scenario lang. Yun na lang yung way para ma-draw ka. O kaya province, open ba kayo sa pag-change ng province? Open ba kayo? Oo, pwede naman. Kaya lang wala pa kaming nakikita. Hindi pa kami nakapag-research. Oo.
Kasi ngayon, alam ko sa inyo, may chance pa naman. Kasi paumpisa pa lang yung PGWP. Yeah, tagal pa. Tapos si Bro Proy, may chance pa sa IT. Ganyan. So, yan. Sana yung iba din, di ba? Kahit ano. Pero, wag ba kampante? Temo yung kay Alwin din dati. Nung nagkaroon ng tech pathway, pasok yung position niya. Pero biglang nag-change. Tapos hindi namin naipasok. Tapos, balik na siya sa warehouse. Yung mga gano'n na hindi mo inaasahang mangyayari. So, dapat marami kang plan or mga pathways na maiisip. Marami tayo dapat. Research lang din. Research, oo. Tayo hindi pa masyadong Marami pa kayong taon na bala. Yeah, Kasi pag PGWP, 3 years pa. 3 years pa. Pero yun nga, dati, ang iniisip lang namin kung paano ma-PR ngayon, paano ma-PGWP, with SO, with OWP. Kasi ngayon, di ba? Parang hindi ka na... Kailangan ng tier. Oo, hindi sila may extend kung hindi ako mapunta sa line of work na nasa tier 0 tsaka 1 or selected 2 and 3 na So you have more months. Pwede rin mabago yun kasi with the result ng elections, baka may other plans sila. Sana ma-realize nila na kailangan nila ng supply chain. Kasi with the ongoing tariffs, diba? Kailangan nila ng maraming supply chain. Ipasok nyo na yun. Taylor, bakya naman. Malay naman natin, di ba? Kasi dito naman sa Canada, pa iba-iba talaga yung mga policy Sana, di ba? Sana makapasok nila na maisama yung supply chain. So, ayan na. Bilang international student at nasa tumatahak ng medyo mahirap na daan dito sa Canada. Ano yung maipapayo nyo sa mga nagbabalak maging international student dito sa Canada? Advisable pa rin ba or like wag muna or okay lang basta be ready? Hindi, siguro depende sa qualification nyo, depende sa experience nyo. Hindi yung sabak lang agad. Yes, saka syempre depende, malaking factor ang financial. So, kung hindi kayo ready, wag nyo nang subukan. Kasi wag muna o kaya mag-ipon muna. Oo, yun, mas maganda. So, mag-ipon muna kayo ng enough money para panggastos dito. Kasi hindi rin biro yung ginagastos dito. Yes, totoo yan. What if kasi hindi ka maka-land muna sa job, di ba? Ilang buwan kayong walang trabaho. Dapat lagi kang merong allowance ba? Parang gano'n. Yeah. So, i-project mo talaga. Parang yung ginawa namin nung una, nung nagpunta kami rito, in-assess namin kung magkano yung savings namin at inalam namin ilang months ako pwedeng walang trabaho. Parang emergency fund nyo. Before ako mag-survival job. Kasi nakakatakot din. Yeah, actually, yun yung isa sa pinaka-fear ko sa pagpunta. Okay. So yun. So, kailangan lang talaga ready kayo both financially, emotionally, saka spiritually. Yes. Isa sa mga na-overlook ng mga tao. So dito maraming challenges. Pero kahit anong challenge nyo, syempre, manalig lang, magdasal lang. Pagdaanan nyo as a family. Lahat naman nagsisimula kasi pag ikaw na lang ang lumaban, kaalaban mo pa yung asawa mo, parang mahirap na. So dapat strong pa rin talaga yung foundation na sa family. Support lang. Yung support system sa family, tsaka sa community, yun, importante yun. So yun, habang nagpapahinga kami, ayan, naisip ko nga, sabi ko, try natin interviewin silang dalawa. Para makilala nyo din. Para makilala nyo. Yeah. Actually, na-meet lang din namin sila. Ako pala, no? Sila yung... Sa Goodwill, ano ba? Hindi, sa Bianca Amor. Yeah, kami yung una nakita. Makikita nyo sa Goodwill. Bianca Amor, then Goodwill. Yeah, doon kami nagkikita-kita. Hanggang sa, ayun, nakaka-chat na. Mga ka-thrift store. Sinama na rin namin sa CFC. Yan, sila. Yeah. Shoutout sa mga ka-member namin sa CFC. Oo, may General Assembly dyan. Oo. Sorry, absent kami. Absent kami kasi naplano na beforehand. Oo. Yeah. Parang 2 weeks pa. 2 weeks na ito na plano, no? Matagal na sila. Kaya sila talaga, guys, yung may plano na to. Kami sumingit lang kami ni Emma. Oo. Dapat, parang... Hindi, pinagbigyan na rin natin kasi ngayon lang yung kunwari yung Sabado muna. Oo, tama. Kasi pag nag-work ka, may Sabado na. Yeah, kasi Tuesday mag-start na ako ng trabaho. Pero Tuesday to Friday naman yun. Pero ang talaga, Wednesday to Saturday talaga yung pasok ko So yun, kaya sabi ko, tara, i-go na natin. At maganda ang weather. Hindi nakakapagsisi kasi ang ganda ng weather. Sobra, enjoy. Buti na lang. Nakaka-relax.
Hindi nga namin naramdaman, ayun no, bukas aalis na kami agad. Yeah. Pero happy. Masaya kami. At natuloy itong ganitong camping namin. Yan, nakapag-banding kami. Yan, mga biruan namin, tawanan. Ayun lang naman. Na-away sa internet and cellphone. Oo, Hindi wala natin alam yung nangyayari ngayon. Yan. Pero kanina, nung pumunta kami ng Elbow Falls, ayan, may mga pasundot-sundot na mga messages. Tapos Pero wala na ulit. hindi pa rin kami makareply talaga. Yan. Pero yeah, bukas, yan, balik to normal na naman tayo. Hapon, no? Yes, hapon pa. O yun. So yun guys, no, matutulog muna kami. At dyan lang kayo. Okay guys, so yan, dinner time. Yan, nagpe-prepare na kami dito. At busy si Bro Proy na naman, no. Siya yung naka-assign eh. Pero nagsaing na tayo ng hanggang bukas na yon. And then si Sis, Ice ay busy na rin dito sa niluluto niya. Ano ba yan? Hindi, tulya. Tulya. Bali nandi alam yung tawag, basta siya gumagawa. Okay. Then, syempre, meron tayong bisita. Si Ian and Jen. Okay, so parents mo yung nanonood. Sabihin, hindi sila nanonood sa atin. Yung parents na nanonood, no? Siya nga yung nagsisend minsan ng link pag may bago na kayong vlog. Talaga. Shoutout kanino? Kay nanay? Mama Lisa po. Mami mo? Oh, nice. Student sa Cavite. Yun, shoutout po. Yun. Nice. So, actually pala guys, no? Kaklase siya ni Sis Ice. Same ba kayo? Same din? Oh, okay. So, same rin pag graduate. Same course, same program. Oh, kamusta naman ang Interviewin na kita. Oh, kamusta? Kasi kanina in-interview ko sila mag-asawa. So kayo wala bigla kayo dumating. Kamusta ang buhay Canada? Okay lang. Masaya naman. Masaya naman po. Roller coaster din. Mahirap nice. pero masaya. Oh, nice. Survive naman. Yan. So yun pala guys, no, si Ma'am Jenice? Jen? Oh, Jen. Diyan lang kuya. Jen ay preggy. So, mayroon na silang citizen. Magkaka-citizen sila. Wow, nice naman. Naunahan na tayong lahat. Oo nga eh. Hindi, mamaya gawa tayo. Hindi, joke lang. Yan. So, yun. At yan, makikijoin sa amin yung dalawa. Dapat kasama talaga sila. Oo, yun pala guys. Kasama dapat namin sila at dito dapat sila pupwesto. Kaso ay, syempre nga, work. Yan. Ayos. So, at least ka-jamming lang. yeah. Ayos eh, mga nagiinom na. Hindi pa nga nainom. Shot. Thank you. Dala nila Ian. Yeah, dala pala nila Ian yan. Anong lasa nito? Support local. Anong lasa niya? Hindi ko pa natitikman. Binuksan mo Para lang. lang daw siyang sunmig. Oh, okay. Pwede ba uminom ka ng sunmig? Apple? Oh, pwede naman. Yun, apple lang. So, yun, mamaya guys, ulit tayo mag-vlog. Tapos And, gumagawa na si Kuya. yeah, nga pala, Campfire. Nabitin kasi kami kagabi, kaya bumili ulit kami ng kahoy. So, dalawa. Yeah, so, hindi kasi tayo guys nakapitik dito sa likod. Pakita mo kuya Oh, yung dami. nakita niyo guys. Marami yan eh. Gusto namin pumitik kagabi kaso. Loko ka. Joke lang. So, yun, mamaya ulit. Doon ko nalagay yung kanin lamig. Pre, anong kaso niyan, pre? Anong kaso niyan? Ito, naku, ito matindi kaso nito. Oh, para lang tayo nasa kulungan eh. Oh. Patong-patong na kaso nito. Dapat medyo Ayan, dinner time controlled na. to. Yes, dinner time. Ayan ang aming pagkain ngayon, syempre. Pusit, sausage, tsaka yung liempo namin kanina. Tsaka ito pala. Niluto ni Ice. Yes. Pagsasaluhan natin ngayon. Alright, so kain-kain muna tayo. Ayun, wala na naman. Ayan. Come on. Okay, kain na tayo dito. Ay, plastic na ano? Nandito yan tayo. Plastic? Sa ano. Baby, nandito. Para saan? Ito. Sa hands. kasi hinahangin kanina nilagay ko dyan. Okay. Ito pala na. Okay. Dito pala yung So, yun guys, no. Kakain na kami. Anong oras na ba? Oh, alas 9 na pala. Picture yan, Yes. picture. Picture Yeah. tayo dito. 1, 2, 3. Okay. Sama Yeah, so 9 PM na pala. Maliwanag pa rin, no? Yeah. here. Sige lang, pre. Ako nang bahala. Yan. Okay, so yun guys, no, katatapos lang natin mag-dinner. And syempre ngayon, Set up na tayo ng matutulog na ako. Wow. At bahala na sila dito. Di ba sagot mo yung kwento? Ito kasi naglabas na si Ian ng ano eh. Ian, tama, Tira diba? lang naman.
Oh, Jack Daniel. So, Tira lang. tira nyo yan ni ano rin. Mga 3 weeks ago. Bihira daw kasi sila guys uminom. Parang 3 weeks ago. So, Tagal bihira. na, medyo. Tagal na, no? Medyo nagkakasakit na nga kami. Oo. Joke lang. Wala na sa sistema. Yes. So, ayan. Syempre, bonfire ulit tayo. At meron na tayong bala ngayon. Bumili na kami ni bro. Tag-isa kami bili ng ganito. Kasi kagabi kinulang kami. Emergency stick. Oo. Anong gusto mo, Sayan? Emergency stick. Later pa, Later, later. pang kuya lang yun. Baka makatusok ng mata. Kagabi kasi guys, naghanap sila ng mga stick. Ng mga ganyan, no? Kinulang kasi kami kagabi. So, yun ang gustong gawin ni Zion ngayon. Later pa, later. Later. Oh, ayan. Ayan, so medyo padilim na dito. Oras na ba? O, 9:30. Okay. So, ikaw, enjoy? Enjoy. Ayan, last night na natin. Ang bilis. Parang kakarating lang natin. Oo nga eh. Parang Ang bilis bitin ng pa rin time. eh, no? Oo. Pagka ganito. Pero at least chill lang. Hindi tayo forced na pumunta ng kung saan or gumawa ng activities. So, nature tripping lang kanina. Sa mga pan, tsaka sa falls. Tsaka maganda rito kasi, malapit lang sa Calgary. So, parang 45 minutes lang. Sa amin pamula sa bahay namin. 45 minutes papunta rito. Kaya pagka may nakakalimutan kayo or Pwede halimbawa balikan. gusto nyo pwedeng bumalik. Yan, so madali. Unlike doon sa pinuntahan namin last year sa may Drumheller yon. Parang More than 1 hour. Magto 2 2 hours. hours, you know? Oo. 2 hours. So, yeah, dito lang. At last night na namin to. Ayan, no? So, mamaya inom ako ng, Wow! ng Jack Daniel. Ng tubig. Ayan, oo. Refill eh. Hindi may refill. Oo. Pero bawas na kasi baka mabitin lang ako. Oh, wala na eh. So, mabibitin tayo dyan. Yan. So, si Sayon nun, doon na kay tita. You want the stick the... Later nga, hanap kayo later ulit. Hi Okay. guys, good morning. Ito yung second day namin sa camp, pero nag-i-impake na agad kami. Oo, kasi ulan. uulan or dadating na yung snow. So instead na dito pa kami mag-lunch ay minabuti na naming mag-decide na magligpit na. Yan, kaysa mabasa yung mga tent, diba? Mas mahirap. Yan, so nagliligpit na kami. Yan, nakailan na rin na dala. Good morning, bro and sis. Ito maaga din nagising yun, mga nagliligpit na rin. Takot sa ulan kasi mahirap ipak yung gamit ng basa. Gagamitin mo pa next time. Alam mo, punasan mo isa-isa. Early pack up kami ngayon. Early pack up. Plano magbe-breakfast pa eh. Cancel muna. Kala magpag-usapan kung saan, di ba? Pwede naman sa Calgary yung kasabahay na. Ayan kasi ayan na nagbabadya na. Maya-maya guys yung forecast. Dito kasi walang signal, tapos pasulpot-sulpot lang. Buti nag-a-update minsan, tapos 7 a.m. Parang kagabi 6 a.m. sabi mag-snow ngayon, buti na move 7. So time check, anong oras na ba? 6 a.m. Yan, 6 a.m. tayo ngayon. Kalating oras pa tayo para mag-ayos. Mag-ayos. Magligpit. Yan, natanggalan namin dito lahat ng gamit. Wala na kayo makikita. Ayan, o. So, tatanggalin na muna namin yung trapal para ano to, matanggal na rin yung tent. Nalasing ako kagabi. Wow! Sakit ng ulo ko, hangover ako. Ni isang patak ng alak wala kang ininom. Okay na yan, ayusin mo yung talo. Hindi yung ininom mo Oo nga. Tubig. Eh, case is ice yan, balik Oo mo. nga, ayusin ko nga eh. Baka mo. So, nakasurvive tayo sa trapal. Mas okay yung ngayon na cover. Basura ata. Bibi, basura yan. Basura yan, basurahan. Ay, ayos muna tayo. Okay guys, so yun. Natapos na rin tayo. Ayan, so, pasensya na, medyo magulo yung gamit natin. Pinagsasalpa ko na lang eh. Ayan, alright. Ito yung ano eh, ito yung mahirap eh. Ito yung nakakapagod. Yung magligpit. Ayan, ito sila bro naman. Tulungan natin. Tulungan natin at may pumapatak na. Yes. Okay na kayo? Nakapak na kayo? Oh, tapos na. Okay. Ayun, basura na lang yun ano. Sayang yung kahoy oh. Yung kahoy ba?
Ay, tubig. Tubig. May tubig pa. Yan. So, may natira pa tayo tubig, no? Actually guys, yun yung isa sa naging problema namin dito, yung tubig. Kasi nga frozen yung ano. Kaya walang ligo-ligo talaga guys. Wala, no choice. Toothbrush lang, ganun. Punas-punas, wipes, alcohol. Yun lang. Alright, so yeah, tutulong muna tayo dito kala Proy. So, umulan na nga guys. Ayan, buti na lang nakapag ready na agad kami kanina. At hindi na kami nagpatagal. Kasi kung mamaya pa kami, ito na. Nararamdaman na namin ng ulan. Ayan. So, yan. Ayos na rin. And dito, kailangan hanggat maaari malinis yung iiwanan mo kasi magmumulta ka, may penalty ka pagka madumi yung pwesto mo na iniwan. Yan. So far okay naman, wala naman na kaming naiwang gamit, basura. Yung mga basura na ganito, mayroon talaga silang dump site. So dadaanan naman namin yung mamaya paglabas namin doon. Ayan. So far okay naman na. No? Yeah. Ayan guys, we are on our way home na. So paalis na kami dito sa campsite. And yung mga cars na nakikita nyo dyan, yan sila Brother Froy, Sis Ice, tapos sila Sis Jen and Ian. Yan. Buti na lang, nag-decide na kami before pa pumatak ang ulan. Ayan o. Ayaw nating mabasa ang mga gamit kasi next time gagamitin mo ulit. Oo, mahirap. Kasi syempre ipapalutin mo siya, ilalagay mo sa lalagyanan. So, pero okay na rin kasi nakatulog pa tayo eh. Although gusto niya ni Alwin kanina, madaling araw na sana mag-pack. Oo, kasi kayo na madaling araw, sumulpot yung signal. Nalaman namin ngayon kung anong oras babagsak. Although may forecast na rin. Oo, before. Parang gusto lang namin i-sure kasi pwedeng mag-change, di ba? Magkaroon ng good weather. Pero ready na rin kami. Kaya nung sinabing go, ayun na, pack up na mabilisa. Yung mga gamit namin, no, punong-puno. Sa salpak ko na nga lang. Yung naman, yung tent nagkasya sa box, pero yung airbed ang hindi mapagkasya na sa box. Kasi iba yung tupi ni Alvin. Naging rectangle kaysa sa square. So ayusin na lang namin mamaya. Yeah, sa bahay pa na. So anyway, 6:57 AM ngayon. Ayan, and then we have 45 minutes to travel. So mamayang hapon na lang kami magsisimba. Yeah. Para muna, ayos ng gamit, ligo, tulog, kain. Ayan. So, ayan, napakasaya ng trip na to, no? Yeah, syempre, thank you kayo, no? Bro, Froy, Sis Ice. Ay, sa pag-invite, sa pagsama sa amin. Ayan, nagdadalawang isip sila nga kung tutuloy dahil sa weather nga pag Sunday. Pero sabi namin, maganda naman ang weather ng Friday tsaka Saturday. Eh yung Sunday pack up na lang naman yun. So okay lang. 'Di ba? Nasulit na rin natin. Kaya walang hassle naman talaga masyado. Sarap lang mag-camping, alam mo yung bonding talaga, yung kwentuhan, tawanan. Hindi na natin namalayan, uy, lumipat na baby ang Friday at Saturday. Naku, pasok na naman bukas. Ako naman Tuesday. Wow, congrats naman. Yan, nag-camping muna bago pumasok. So, yun lamang guys, no? Maraming salamat din sa pagsama sa aming first camping ngayong taon. So, hopefully masundan pa ito. Yan, we will see. Kasi, yung magiging schedule ni Alwin yung magiging struggle. Kasi, may Saturday siya later on. Pero, hopefully, masabi sa boss or kung ano man. Pero, hindi pa muna maghahagel. Kasi kakaumpisa pa lang niya. If ever, bago-bago ko mag-a-report pa naman. Pero dati ang schedule ni Alwin dito ay Monday to Thursday. Yeah. Oo. So, tingnan natin kasi syempre lumaki na yung company, marami ng employees din, tsaka maraming shifts. Pero nagsabi naman ako, if ever may slot sa panggabi, lilipat ako panggabi. Alright, ayan, maraming salamat muli. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!